Siyempre, natapos na ako ng kwento ko sa no, Patnanungan. So, kwento naman natin yung, ito pa rin yung suot ko, no? Ito pa rin to. Gusto ko lang i-introduce sa inyo itong lugar na to, na pinuntahan ko. Anyway, itong lugar na to, hindi naman siya hindi kilala. Sobrang kilala nga ng lugar eh. Tapos, sinabi ko na sa sarili ko noong 2024 after matapos yung taon. Sabi ko nun, at least man lang sa isang taon, magta-travel ako ng mag-isa. Magsa-solo camping or kung ano man. At least gagawin ko ng mag-isa. Ang reason, ayokong malos kasi syempre, iba pa rin yung nadadala sa akin iba pa rin yung naidudulot nung traveling na solo. So, ayoko naman na mawala yung ako na yun. So, ang ginawa ko, nagpunta ako sa Batangas. Splendor Hills. Nakita ko lang siya sa social media. So, sabi ko nun, uy, mukhang okay to. So, sinearch ko siya sa map. Sinearch ko sa Google Map. Nakita ko, saglit lang, malapit lang sa Alabang. So, punta na ako doon sa lugar. Anyway, bago ako magpunta, kinontak ko muna si Splendor Hills. Nagtanong ako kung magkano yung pagtayo ng tent, so kung paano bumiyahe, so ano bang sasakyan ko, ganyan. So, umalis ako dito sa Alabang is around umaga, siguro mga 8 or 9 a.m. I don't know. Parang mga 8 nga ata. Yun nga, nakipagkwentuhan ako sa Grab driver habang on the way papunta ng South Station. Kasi sa South Station ako sumakay papunta ng Lucena. Pero bumaba lang naman ako ng Santo Tomas. This place is very familiar to me. Kasi nga, taga doon naman ako sa Quezon. So, walang problema sa akin na bumiyahe doon. So, pagdating ko ng bus, nag-intay lang ako ng konting oras kasi knowing Lucena, doon naman sa lugar na yun is hindi naman din talaga lagi na may bus. So, sa South Station, then pag sakay ko, baba lang ako ng Santo Tomas, then sakay na naman ako ng jeep. Pag sakay ko ng jeep, bumiyahe ako pa Tanawan, and then pagdating ko ng Tanawan, nag-stop over muna ako sa mall. Una, dahil naghanap ako ng, I think may kinailangan akong hanapin na gagamitin ko sa camp. Water and mga ibang pare-paraphernalia. I think kutsilyo. Kasi wala akong maliit na kutsilyo. And yung kutsilyo na yung ginawa kong disposable. Pagkabili ko, iniwan ko lang doon. Ang galing talaga. So anyway, pagdating ko doon sa lugar, kumain muna ako sa Tokyo. Then after ko kumain, tinanong ko pa yung nasa likod ko na nagkakwentuhan kung paano pumunta doon sa lugar. Ito pa yung exciting na part. So, pagdating ko doon, yung tricycle na nasakyan ko, kasi sinabi sa akin na doon lang din daw ako sumakay ng tricycle. So, paglabas ko ng mall, may sinakyan ako ng tricycle. Tapos, yung barangay pala na pupuntahan ko, wala nang masyadong signal doon sa lugar. Nalampas ako. So, hindi ko alam na lampas kasi nga hindi ko naman alam yung lugar. And sinabi ko rin naman doon sa driver na ibaba ako doon. Pero hindi niya kasi alam na hindi ako taga doon. So, pagdating ko doon sa pinakadulo, sabi ko, nakalampas na po ba doon sa, barangay, yung ganitong barangay. Tapos sabi niya, lampas ka na, Ning. Sabi niya, hindi, okay lang. Ito, pupunta doon. Tinuro niya yung kasama niya na nakamotor. Sabi niya, tapos sabi nung kasama niya, shoutout din sa'yo, kuya, thank you, Sabi niya sa akin, sumabay ka na kasi pupunta rin naman ako doon din naman ako So, ako ginawa ko, Gola, thank you po, syempre, sumabay na ako sa kanya. Tapos, ang layo pa pala, nung akala ko kaya kong lakarin, nung pagpunta namin doon, sobrang layo pa pala nung dinrive nung motor namin hanggang makarating kami doon sa mismong bukana nung campsite. So, nung pumunta naman sa campsite, sobrang bait ni kuya kasi sabi ko sa kanya, nag-aabot ako ng bayad kasi syempre niya naman ako. Sabi niya, hindi, wag na. So, nakipagkwentuhan siya along the way. So, sobrang happy ko rin naman. Sabi ko nga dun sa last vlog ko, napakasaya kasi ang dami kong nai-experience and nakakasalamuhan na mabubuting tao na grabe talaga yung mga binibigay sa akin na blessing ni Lord. You're alone? Yeah. Okay. May I ask your name, sir? Alex. Hi, Sir Alex. My name is Dinah. Dinah, nice to meet you. I want to show you a place where most of the solo camper like it. Okay. Is it okay if I'm recording?
This is currently, You are recording? Yeah, Cloud, yeah. but it's gonna be raining later. Oh. Okay. So most of solo campers, they like to camp this area. Oh, this is very beautiful. Oh my Okay. God. It's more quiet. Yeah. They like this. Why? I don't know why. Some hammocks. I Yeah. don't know if he Ah, understands so what I'm they saying going now. to put the But hammock thank you naman. very much. Okay, that's Thank you very why. much, Hers, for giving me an opportunity to stay with your campsite, and I really, really appreciated what you have done to me during that time. You always accommodated me, and then you always ask me if I'm okay or what am I doing. So thank you so much for that. I really, really appreciate it. If I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. Siguro dahil dahil ito yung trip na na sobrang tahimik ng mundo. So, ito yung trip na parang nagpa-realize sa akin, grabe, ang liit ko sa mundo, and ang dami pang pwedeng mangyari. So, kailangan ayusin ko pa yung mga ginagawa ko sa buhay, and kailangan ko pang maging, ito yung nagpa-realize sa akin na kailangan ko pang ayusin yung sarili ko kasi ang dami ko pang gustong puntahan and ang dami ko pang gustong ma-experience ng ganito. So, yun, yung realization na yun is napaka-importante sa akin. So, yun lang. Thank you so much sa panonood. So, yung adventure na to, something that I am surely will treasure. So, ito yung something na hindi ko makakalimutan, syempre. Hindi ko makakalimutan yung adventure na to. And hindi ko rin makakalimutan yung taong tumulong sa akin during that time.